Ako naman po kasi I was honest ever since. Sabi ko nga mula sa simula hanggang sa natapos, kung anong sinabi ko sa una, yun pa rin ang sinabi ko hanggang sa natapos. So it's just siguro misunderstanding between the organization and between my part. Pero alam niyo po mula nung natapos yun, parang ang smooth na ng relationship ng organization and sa akin. And parang yung mga nangyari, parang blessing in disguise na, wow, siguro kung hindi yun nangyari, hindi rin ako ganito kadeterminado, hindi rin ako ganito kasaya na umalis ng bansa at mag-compete dito kasi wala akong baon na lakas ng loob. Are you interested in pursuing journalism? Because I know... I am! Actually po, like, before I entered Binibining Pilipinas, nagtatrabaho ako sa DENR as information assistant. Nagle-layout ako ng newspaper, gumagawa ako ng mga tarpaulin, pero hindi siya more on the like newscasting side. Pero kung siguro may opportunity na darating na ganon, I'm very much willing to take it. Great. Pero how about showbiz and politics? Politics, siguro feeling ko magaling akong politiko. Well, ano natin, kung ano pong opportunity na dumating, I'll grab it. Wala pa kasi, sa ngayon, syempre busy ka pa sa mga kung anong activity na meron sa Miss Universe. But after, we'll never know kung anong mangyayari. Ano sa tingin mo may offer mo as a politician? Ako kasi, like sa town namin, nag-run ako as konsehal. Ang lakas na loob ko, di ba? Ang kapal na mukha ko. 18 years old ako siguro or 19. Gusto ko magkonsehal ng bayan. Pero hindi ako nanalo. Pero nag-run talaga ako, totoo. Anong lesson mo na nakuha doon? Well, siguro I was too young and siguro wala rin masyadong experiences and alam mo yon parang batang-bata ka pa, hindi mo pa kayang ikumbinse itong mga matatanda na matagal na sila sa industriya. So, siguro it was a nice practice, it was a nice try na kung siguro gagawin ko in the future, mas marami akong ma-offer. Gusto ko rin talaga na mag-serve sa unang-una sa town din muna namin kasi marami pang, alam mo yon parang marami ka rin nakikitang gusto mong i-improve pero parang sobrang bata mo pa para gawin yon at sabihin yun sa mga tao. Anong opinion mo kasi kay bagong President Noynoy Aquino? Ako very confident ako na maganda ang mangyayari sa bansa natin kasi subok na natin ang pamilya niya, subok na natin ang ama't ina niya. And I think kapag tumagal ang kanyang pamumuno, makikita natin talaga yung magandang kalalabasan ng country. May nakukuha kang aral sa kanya because you're planning to, right? Yeah, actually, ano siya eh, parang yung platform niya nga na parang very transparent sa mga tao, na parang he's willing to take kung ano man yung gustong palabas ng mga tao, kung anong gustong isuggest ng mga tao. And that's very good kasi ikaw bilang isang pinuno, hindi mo rin talaga masasabi na alam mo ang lahat. Apart from your mom, who had the biggest impact in your life? Siguro it's the one who sent me to school. Nung college ako, si Attorney Francis Papica. Siya yung nagturo sa akin kung paano maging malakas na tao. Siya yung nagpaaral sa akin nung college ako. He owns a foundation sa Bicol, Francis Papica Foundation. And then, nagpapaaral siya ng maraming bata. Namimigay kami ng mga libro. Nagtuturo ako bilang part ng foundation. Nagtuturo kami ng mga bata. Nagbabasa kami ng mga short stories sa mga public school. At ang saya na parang at your very young age, nagagawa mo yung mga bagay na yun. At parang yun na rin yung, hindi siya humihingi ng anumang kabayaran sa pagpapaaral niya sa'yo. So parang yun na lang din yung bayad na mabibigay ko sa kanya, yung tumulong din sa ibang mga batang nangangailangan. Kasi every time na bumabagyo noon sa town namin, sa Bicol, Bicol palaging binabagyo, yung feeling na natatakot ka baka mabuwal yung buong bahay nyo? Kasi bahay namin pawid lang, tsaka hindi siya sementado. Siguro hindi kahirapan, hindi actually kahirapan. Kasi, well, sanay naman ako sa ganong klaseng buhay. Masasabi mo na mahirap if mayaman ka dati, tapos bigla kang humirap, kaya nahihirapan ka. But,
sanay ako sa ganung buhay. Pero nung bata lang ako, kasi parang na-trauma ako ng ngayon, kahit ngayon, every time na malakas ang ulan at every time na may hangin, parang kinakabahan ako palagi, parang natatakot ako palagi. Kasi yun nga, akala ko mabubuwal yung bahay namin or masisira. Kasi every time na bumabagyo dati, natatanggal yung bubong, natutuklap yung mga ganyan. Siguro kung hindi rin ganon yung mga na-experience ko dati, hindi rin ako makakapagsalita ngayon about poverty, about being strong. Kasi hindi mo naman na-experience eh. So well, you can talk about it, pero hindi sa level na you can sincerely talk about it. Kasi ako personally, I've gone through this thing. Kung halimbawa, swertehin tayo at alam mo yon, mauwi sa Pilipinas yung corona, parang ang unang-una kong gagawin, ganon, yung iparealize sa mga tao na kahit medyo hindi tayo kayamanan, parang walang rason para mag-give up ka. Walang rason para sabihin mo na, ay, hanggang dito na lang ako. Hindi ganon. Tingin mo ba, gusto mo pa rin ma-meet yung tatay mo or wag na lang? Ay, okay lang. Sabi ko kung anong gusto ng Panginoon, kung gusto niya pa na magkita kami ng tatay ko, magkikita kami. If ayaw niya na or, you know, everything happens for a reason. So siguro kung mangyayari na magkikita kami at magkikita. Actually, ginugoogle ko siya, hinahanap ko siya sa Facebook, sa lahat. And then nagme-message ako, may mga nagre-reply din. Pero hindi daw sila. It's okay. May stepfather ako. Yung kinalakihan ko mula nung kinder ako at hanggang ngayon nandyan siya. Sobra-sobra yung pagmamahal niya sa amin. Yeah. Minsan, hindi natin maalis yung connotation na gano'n na kapag ka oo, parang ang tingin sa'yo, ay, bastarda, gano'n. Pero, parang, it's not a hindrance. So what? Parang kung hindi ko man nakilala yung tatay ko, I am very, very lucky kasi pinanganak ako. Parang ganon, nandiyan ang nanay ko, siya yung tumayong nanay, tatay, kaibigan, pinsan. So, hindi mo rin siguro mamimiss yung mga parts na wala yung tatay mo kasi nandiyan all in one. So, ba't ka pa maghahanap ng iba? And, May boyfriend ka ba? wala! Nakakainis nga. Joke lang. Hindi naman. Actually, ngayon, sobrang busy sa mga nangyayari sa pageant and medyo inaano ko muna yung sarili ko. Ang pag-ibig nandyan lang yan. At punong-puno tayo ng pag-ibig sa mga tao. Alam mo yun, ang dami-daming Pilipinong sumusuporta. Pinaparealize nila sa'yo na wala kang rason para mag-give up kasi nandyan sila at nakasuporta sa'yo. Dito? Ang dami! Actually, gusto ko si Tom Cruise. Ang galing-galing. Sa Philippines, marami rin. Like sila John Lloyd. Eto mga heartthrob sa Philippines na parang... Oo nga, yun din yung problema. Baka mas matangkad ako, pero okay lang. It doesn't matter. Okay lang. Grabe ng suporta na binibigay nila. Parang sabi ko nga dati kung pwede lang na lapitan mo sila isa-isa at yakapin para lang pasalamatan, gagawin ko. Pero syempre we don't have that ample time and hindi rin natin magagawa talaga na pasalamatan lahat. But I know na alam nila sa sarili nila kung sino tong mga taong to. Mama, mga kapatid ko, sisters, malapit na ang pageant and I know manunood sila. Sa lahat po ng Pilipino, grabe po yung pasasalamat ko. Sabi nga ni Manny Pacquiao nung nag-visit kami sa kanya, you just have to feel comfortable na parang isipin mo nasa Pilipinas ka lang. Totoo, ang dami-daming Pilipino dito na parang every time na makakakita ako nasa hotel, nasa airport, kahit saan dyan naglalakad, tapos Miss Philippines, tapos magtatagalog kayo, ang sarap sa pakiramdam. Like, nag-i-English ka buong araw, tapos bigla ka makakakita ng Pilipino at magtatagalog ka, parang ang sarap pala ng language ko, ang sarap palang bigkasin, parang lalo mong mamahalin yung sarili mong wika kung pwede lang na sa pageant magsalita ka ng sarili mong wika, iparinig sa buong tao, sa buong mga nanonood na eto po yung salita ko, ganito po kami sa Pilipinas. Kung pwede lang na gawin yun, di ba? Pero alam mo yun, parang it made me realize na sobrang swerte ko kasi Pilipino ako.